Good morning guys mga kalapatid. So ayun, kasalukuyan tayong naglilinis ngayon ng kulungan. Ito, kinaskas ko. Pinagtatanggal natin. Tapos ayan sila. Kaskas ko tapos ayun grabe na ipon kong tayo guys Napakarami. So tinanggal ko muna. Kasi talagang hindi ko na makayanan yung itsura. So pinakakaskas na tong mga natira na lang dyan, yung mga natuyo. Talagang problema kasi wala akong pressure wala akong pressure na hose, pressure hose. Wala akong gamit dito sa bahay noon, kaya maganda sana kung meron konekta na lang sa gripo banda ron, tapos i-pressure na lang siya. Pero baka sa sunod mag-avail na tayo ng ganun, kasi mahirap pagka kinukuskus lang, hirap tanggalin. So isusunod ko naman ito. So ngayon wala talagang tigil ang ulan, grabe na ipon na dahon Lahat to kailangang walisin kasi nakakasira ng kulungan din kapag naipon yung dahon. Dito natanggal na binaba ko yan kanina. So ngayon ito naman, at yung mga kahoy-kahoy dyan, sakaling hindi na umulan mamaya, ito mga dahon-dahon naman ang aalisin natin. Problema kasi ngayon walang tigil ang ulan dahil sa bagyong Nando. Tapos parang may papasok pa raw na bagyo na tropical storm din. So talagang mahirap maglinis ngayon. So habang naglilinis tayo ngayon ng kulungan, dito ko muna sila nilagay. Siksikan sila dyan Siksikan sila dyan. Tapos yung iba dito ko nilagay yung iba. Ayan. So siksikan sila dyan. Tapos yung mga nandito dun ko muna nilagay sa malaking kulungan. And yung inakay dito na may sakit, namatay guys. Hindi na kinaya. Tagal na mga siguro 3 days ago na. Ito naman yung pagkainan niyan, dumi na rin. Wala na kasi ako nilagay dyan mula nung namatay yun. So dito ko muna nilipat yung ating ipamimigay. Tingnan nyo yung ang laki na di ba? Di ko lang sure kung marunong na tumukain, kasi kanina nakita ko parang gusto pa niya sumubo sa magulang And then ito guys, malaki na rin. Yung asawa na ito guys, yung asawa niya may bumili. Yan, di ba sabi ko naman sa inyo, pag may bibili, pinapriority ko talaga yung gusto bumili. So sabi ko, tinanong ko yung tropa ko dito na panser, sabi ko kakayanin kaya kung baklasin ko sila, kayanin kaya nung tatay na mabuhay yung sisiw kung wala yung asawa. Ang sabi kaya naman daw, basta babaran lang daw ng pagkain. So ayan, so maganda na rin na ganun. So sige, binigay ko na lang. Pasensya na guys, sinisipon kasi ako ngayon dahil sa walang tigil na bagyo. So maganda na rin na ganun ang nangyari, kasi at least kahit paano may pambili tayo ng patuka. Kasi till now guys, wala pa rin akong kinikita dito. Talagang libangan ko lang na gumawa ng video. Pero kung sakali lang na magkakapera tayo dito, bakit hindi, diba? Hindi naman tayo mayamang tao. So kaya pagka may gustong bumili ng ibon, pinapriority ko talaga, binibentahan ko talaga. Okay, so ngayon siguro tuloy ko muna yung paglilinis habang hindi pa lumalakas yung ambon. Okay, so tapos na natin yung iba. Tsaka maganda rito, umaraw din. Ayun mo. So ito tinanggal ko na. Ito lang naman ang nilinis ko. So hinukay ko na rin yung pwedeng matanggal. So binalik na natin sila sa kulungan nila. Ito ganun din, hinukay ko na lang din. Okay, so ito na sila. Ayan, so kahit pa paano mas maaliwalas na tingnan kumpara doon sa una na talagang gabundukan tayo doon. Ipon talaga yung tayo doon guys, gabundok talaga. So ngayon mas na sila, mas parang umaliwalas tingnan. So ibabalik ko na lang yung mga tubigan nila. So kanina may nagpunta habang naglilinis ako, kaya napahinto ko maglinis. Dati na kasi yung nag-message sa akin na dadaan daw sila dito. Gusto daw nila makita yung ibon natin. So pinagbigyan ko.
Hindi naman siya umarbor actually. Tumingin lang talaga. Kasi parang gusto daw niya mag-alaga ng kalapate. So sabi ko, sige, pwede ka rin naman mag-uwi kung gusto mo. Kasi sakto naman mayroon akong pinamimigay. Taga ano lang siya guys, taga dito lang din sa Cainta sa may Vista Verde. So nagdadalawang isip daw kasi siya kung maganda na agad ang kukunin niya, pangarera na agad o alaga-alaga lang muna. So sabi ko, total mag-aalaga ka na rin lang. Mangarera ka na. Huwag mo akong gagayahin na ako alaga lang naman ako. Kaya lang naman ako hindi nakapangarera. Isa rin sa dahilan kasi nga ayoko nang may mga posta. So although hindi naman postahan talaga, ang karamihan ng karera talagang laro lang, parang mga event lang na may pa-premyo ganun. Yung iba kasi dyan nagpupustahan pa. So ako ayaw kung may nauugnay na pera kasi sa ganun. So sa akin lang yun nga, kung karera may premyo lang pwede naman. Gaya nga ng sabi ko sa mga nauna kong video guys. Okay lang din naman ng ganun. Isa pa sa dahilan kaya hindi rin ako mapangarera, gawa ng trabaho ko. Busy ako masyado sa trabaho, hindi ko naman maasikaso. So again, isa pa sa dahilan, wala akong club. So wala akong time sumali sa mga club. Yun pa yung isa sa dahilan. Pero saludo ako sa mga tropa natin na nangangarera, ha. Hindi ko minamasama yan. Tapos ayun, sabi niya sa akin na meron daw kasi siyang kapitbahay na nangangalapate, tapos parang sabi sayang lang ang pera mo kung ang kukunin mo mga wala rin namang kwentang ibon. So sabi ko sa kanya, saan ka ba masaya? Bakit ka nga ba naman mag-iibon? So tinanong ko siya, mangangarera ka ba? Sabi niya hindi daw, gusto lang daw niya talaga mag-alaga. So ang sabi daw kasi sa kanya nung nag-aalaga daw, ang ingay ng mga manok, sayang lang daw yung pera niya kung mag-aalaga siya tapos wala rin naman kwenta yung mga alagaan niyang ibon. So parang nag-aksaya lang daw siya ng pera. So sabi ko sa kanya, bakit ka ba kasi mag-aalaga din ng ibon? Sabi niya, ayun, gusto daw niya gawing libangan. Sabi ko, kung doon ka masaya, hindi pag-aaksaya ng pera yun. So yun po guys, ang pag-aaksaya po ng pera guys is yung bumili ka ng pagkain tapos hindi mo rin naman kinain, or bumili ka ng bagay na hindi ka rin naman satisfied, hindi ka rin naman masaya. Yun ang pag-aaksaya ng pera. Pero kung bumili ka ng isang bagay na araw-araw nakikita mo, tapos kapag nakikita mo sumasaya ka, hindi yun pag-aaksaya ng pera. Maikli lang ang buhay. Maikli lang guys ang buhay. Bilhin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, as long as wala kang natatapakan tao. Tapos yun, i-enjoy mo lang. Kung hindi naman nagugutom ang pamilya mo dahil dun sa binibili mo, hindi naman nakaka-apekto sa pamilya mo, sa financial nyo, di bilhin mo. Ganun lang naman yun. Ganun lang naman yun guys. Kung nagpapasaya sa'yo, as long as ayun, walang naagrabyado, bilhin mo. Ganun lang. Tapos laruin mo. Gaya nito mga to, nag-i-enjoy ako kapag naglilinis ako ng kulungan. Nag-i-enjoy ako kapag hinihipo-hipo ko sila. So ganun lang naman yun. Ganun lang naman yun. So yung mga ganun, hindi yun pag-aaksaya ng pera. Kanina gusto ko sana siyang videohan, interviewin kanina para naman medyo naman sa vlog natin, pero ayaw na. Nahihiya daw siya magpa-sama sa vlog kasi daw baka makita ng mga kaibigan niya. So sabi ko, sige, wag na. Kasi lagi naman nating i-respeto yung privacy ng mga tao nakakausap natin. Ganun din naman kung halimbawa may umarbor sa akin ng ibon dito, ayaw rin magpa-video, di okay lang din. Okay. So marami na rin naman bukod dun sa mga bata na video ko dati. Mga bata kasi syempre mga bata sa bigyan makita sa YouTube. So yung mga ibang umarbor din naman ng ibon na hindi ko na video, marami na rin naman sila. Hindi ko naman talaga hindi ko rin pinilit dito sumama. Kasi lagi kong iniisip din yung privacy ng tao. Kung ayaw nila,
wag. Ganun lang naman yun. So ayan, so siguro sana may natutunan kayo ngayon sa video ko. So hanggang dito ko na lang muna puputulin ulit guys. So salamat po ulit sa panonood. Talagang naglinis lang muna tayo ngayon at saka nag-update. Kasi parang uulan na, so ayan parang kumukulimlim na naman. So ayun lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. Sa mga datihan na, salamat po guys sa patuloy na pasuporta, at sa mga bago pa-subscribe naman po, malaking bagay po ito sa akin. At yun lamang po, God bless po sa inyong lahat.